Ano ang kalagayan ng mundo bago ipanganak si Kristo? Walang mga templong Kristiyano, walang pagbibilang ng taon na hinati sa bago at pagkatapos, at hindi binibigkas ang pangalan ni Jesus sa mga panalangin o ipinahahayag sa mga altar. Ito ay panahon kung saan ang mga imperyo ay sumisikat at bumabagsak, ang mga Diyos ay hinuhubog sa bato at ginto, at karamihan sa mga tao ay nabubuhay ng hindi man lang inisip na balang araw, ang kasaysayan ay mamarkahan magpakailanman ng kapanganakan ng isang natatanging bata. Kung maaari tayong bumalik sa panahong yon, makikita natin ang isang tanawin na kapwa kahanga-hanga at nakakabagabag. Ang mga makapangyarihang sibilisasyon ay nangingibabaw sa malalawak na rehiyon. Pinalalawak ng Roma ang impluensya nito sa mahigpit na disiplina at estratehikong karahasan. Ang Greece ay nag-iwan na malalim na pamana sa pilosopiya at sining. Sa silangan, ang mga sinaunang tradisyong relihiyoso ay gumagabay sa buhay ng mga tao. Binubuksan ang mga kalsada, nagmamartsa ang mga hukbo, at ang mga pamilihan ay umaalingaungaw sa kalakalan, negosasyon, at mga tinig. Sa unang tingin, tila ang mundo ay umuunlad, lumalago, at nag-oorganisa. Sa likod ng ganitong anyo ng pag-unlad, gayonpaman, ay may paladyang pakiramdam ng kawalang tatag. Mababa ang inaasahang buhay, madalas kumalat ang sakit, maaring sumiklab ang digmaan anumang oras, at bahagi ng araw-araw ang kamatayan. Karamihan sa mga tao ay ipinanganak, nagtrabaho, at namatay nang hindi kailanman lumalayo sa kanilang rehiyon, walang konkretong pag-asa ng pagbabago. Sa espiritual na aspeto, mas magulo pa ang kalagayan. Bawat bayan ay sumasamba sa kani-kanilang Diyos, nagsasagawa ng iba't ibang ritual, at may kani-kanyang paniniwala tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Sa gitna ng napakaraming paniniwala, imperyo, at tinig na naglalaban-laban para sa pansin, isang tahimik na tanong ang nanatili sa bawat tao. Alin sa kanila ang tunay na tama? Habang nagpapatuloy ang takbo ng mundo, isang maliit na bayan sa gitnang silangan ang nagingat sa mga sinaunang kasulatan na nagsasalita tungkol sa pagdating na isang tagapagligtas. Isang tao na hindi lamang babaguhin ang kapalaran ng isang bansa, kundi ang direksyon ng buong sangkatauhan. Karamihan ay hindi nakakaalam ng mga pangakong ito, ngunit patuloy itong naitala, naghihintay sa tamang sandali upang matupad. Upang maunawaan ang realidad bago si Kristo, kailangan nating isipin ang panahon kung kailan ang kapangyarihan ay halos sinusukat lamang sa pamamagitan ng lakas. Ang mga imperyo ay hindi nabubuo sa pamamagitan ng kasunduan o halalan, kundi sa pamamagitan ng labanan, dugo, at mga nasakop na teritoryo. Namumukod tangi ang Roma bilang pinakamalakas na kapangyarihan sa kilalang mundo. Ang kanilang mga legion ay sumusulong sa disiplinado at walang habas na pormasyon, at ang buong mga lungsod ay sumusuko sa tunog na metalikong armas at mga pulang watawat na nanginginig sa hangin. Gayonpaman, ang pamumuno ng Roma ay hindi lamang nakasalalay sa digmaan. Ito rin ay nakabuo sa pamamagitan ng organisasyon. Ang mga nakabonding na kalsada ay nagugnay na malalayong rehiyon, pinapayagan ang mabilis na paggalaw ng mga menser, kalakal, at tropa. Ang mga batas ng Roma ay ipinapatupad sa mga nasakop na teritoryo, nagtataguyod ng kaayusang hindi kilala sa maraming mga bayan. Para sa ilan, ito ay simbolo ng katatagan. Para sa iba, ito ay isang sopistikadong anyo ng pang-aapi. Kasabay nito, ang pamana ng kulturang Griego ay patuloy na malalim na nakaapekto sa paraan ng pag-iisip ng mga tao. Kahit matapos ang pagbagsak ng imperyo ni Alejandro, ang kanyang wika at mga ideya ay nanatiling kumakalat sa malalawak na rehiyon. Nagtatalo ang mga pilosopo tungkol sa kalikasan ng kaluluwa, kahulugan ng pag-iral, at kapalaran pagkatapos ng kamatayan. Ito ay panahon na matinding paghahanap ng kasagutan, ngunit bihirang nagtatapos sa tiyak na konklusyon. Sa kabila ng anyo ng kadakilaan, ang buhay ng karamihan ay labis na mahirap. Karaniwan ang pagkaalipin, milyon-milyong tao ang walang karapatan, tinatrato bilang ari-arian. Ang mga bata ay maaring iwan ng walang kaparusahan, at sa maraming kultura, ang mga kababaihan ay maliit o walang bahagi sa mga desisyon ng lipunan. Madalas, ang buhay ng tao ay mas mababa ang halaga kaysa sa pampolitika o pang-ekonomiyang interes ng mga nasa kapangyarihan. Kahit na may lalim ang pilosopiyang Griego at kahangahangang organisasyon ng Roma, ang pinakapangunahing tanong ay nanatiling walang sagot. Kung may isang tunay na Diyos, bakit siya nanatiling tahimik? Ang tahimik na spiritual na ito ay mas malinaw para sa bayan ng Israel. Hindi tulad ng ibang bansa, naniniwala sila sa isang Diyos, di nakikita, kataas-taasan, at lumikha ng lahat ayon sa kanilang mga banal na kasulatan. Ang Diyos na ito ay nakipag-usap sa kanilang mga ninuno, ginabayan ang mga propeta, at gumawa ng mga pambihirang gawa. Gayonpaman, sa isang punto, tila siya ay tumigil sa pakikipagkomunikasyon. Sa loob ng maraming seglo, lumitaw ang mga propeta sa Israel na nagdadala ng direktang mensahe mula sa Diyos.
Sina Isaias, Jeremias, Ezekiel at iba pa ay nagbabala sa bayan, nagbigay ng kaaliwan at nag-anunsyo ng mga pangakong hindi pa natutupad. Ngunit mga 400 taon bago si Jesus, huminto ang mga tinig na ito. Walang bagong kinikilalang propeta ang lumitaw. Walang malinaw na revelasyon ang naitala. Natira lamang ang pag-ulit ng mga lumang salita sa mga sinagoga na ipapasa sa bagong henerasyon. Para sa isang bayan na ang pagkakakilanlan ay nakaugnay sa katiyakan ng komunikasyong banal, ang mahabang panahon ng katahimikan ay nakakaabala. Ang ilan ay nanatiling may pag-asa, pinag-aralan ang mga sinaunang hula at naghihintay ng katuparan nito. Ang iba ay nagtataka kung sila ba iniwan, iniisip na ang katahimikan ay bunga ng mga pagkakamali at pagsuway na naipon sa loob ng maraming henerasyon. Habang hinaharap nila ang espiritual na kawalan, ang Israel ay walang pampolitikang autonomya. Ang kanilang teritoryo ay sunod-sunod na nasakop ng mga Babilonyo, Persa, Griego at Romano. Bawat bagong pinuno ay nagdala ng sariling batas, kultura at madalas pagtatangkang ipataw ang banyagang paniniwala. Ang bayan ay nanatili sa kanilang lupa, ngunit walang tunay na kalayaan. Ang kombinasyon ng tahimik na Diyos at pampolitikang pang-aapi ay lumikha ng kapaligiran ng pagkadismaya at pananabi. Ang mga propesya ay nag-anunsyo ng isang Mesyas, pinili ng Diyos, na magpapalaya sa bayan at magpapanumbalik ng katarungan. Gayunpaman, henerasyon pagkatapos ng henerasyon ang ipinanganak, tumatanda at namamatay nang hindi nasasaksi ang pagdating ng tagapagligtas na ito. Sa paglipas ng panahon, ang paghihintay ay naging tila hindi na isang tiyak na pangako kundi isang malayong pag-asa. Habang naghihintay ang mga Israelita, pinapanatili ng pananampalataya at alaala ng mga pangako. Ang natitirang mundo ay nakakaranas na mabilis na pagbabago. Ang mga imperyo ay sumusulpot, pinalalawak ang mga hangganan, at halos kasing bilis ng paglago, nagsisimulang bumagsak. Pagkatapos ng pamumuno ng Persa, ang tanawing pampolitika ay binago ng pag-angat ng isang batang mananakop, si Alejandro ang Dakila. Sa edad na higit 20 taon, sinimulan ni Alejandro ang isang tila imposibleng kampanyang militar. Sa loob ng ilang taon, nasakop niya ang mga teritoryo mula Greece hanggang Ehipto at halos umabot sa India. Ang kanyang impluensya ay hindi lamang sa larangan ng digmaan, kundi sa pagpapalaganap ng kulturang Griego, wika, kaugalian at pag-iisip. Naitayo ang mga bagong lungsod, tetro, at sentro ng pag-aaral. Ang mundo ay nagiging mas magkakaugnay sa kultura kaysa dati. Kahit na maagang namatay, nanatili ang kanyang epekto. Ang malawak niyang imperyo ay hinati sa mga heneal, ngunit ang kulturang Griego ay nanatiling nangingibabaw. Ang prosesong ito, tinatawag na Hellenisasyon, ay nagdala sa magkakaibang bayan na gamitin ang parehong wika, pag-aralan ang parehong mga palaisip, at ibahagi ang mga kaugalian. Nagkaroon ng pag-unlad sa sining, agham, at pilosopiya, ngunit may mga hidwaan rin sa lokal na tradisyon, lalo na sa mga Hadyo. Para sa bayan ng Hadyo, ang banyagang impluensya ay nagbanta sa kanilang pagkakakilanlan at pananampalataya. Ang ilan ay tinanggap ang mga elemento ng kulturang Griego, nakikita ito bilang pagkakataon para sa pag-unlad. Ang iba ay matibay na tumutol, natatakot na ang pagtanggap sa mga kaugaliang ito ay nangangahulugang pagtalikod sa mga batas ng kanilang mga ninuno. Ang tensyong ito ay nahati ang bayan, nagdulot ng mga hidwaan na higit pa sa politika, na umabot sa pinakapuso ng kanilang pananampalataya. Halos hindi napapansin, ang mundo ay inaayos ng napaka-estratehiko. Isang pinag-isang wika ang kumakalat sa maraming rehiyon, ang mga rutang pangkalakalan ay nagiging mas ligtas, at ang magkakaibang kultura ay nagsimulang magsanib ng mas madalas. Unti-unti, ang mga pagbabagong ito ay lumilikha ng perpektong kondisyon upang sa hinaharap, isang mensahe ay makatawid sa mga hangganan ng malinaw at mabilis. Gayunpaman, walang sinuman noong panahong yon ang nakakaalam na ang mga pagbabagong ito, bunga ng digmaan at pananakop, ay naghahanda ng daan para sa isang bagay na mas dakila kaysa sa anumang imperyo ng tao. Matapos ang kamatayan ni Alejandro, ang Dakila, ang kanyang malawak na imperyo ay hinati sa mga general, at ang rehiyon na Israel ay pinagtatalunan ng dalawang makapangyarihang dinastya, ang mga Ptolemaic, na namumuno mula sa Ehipto, at ang mga Seleucid, na kumokontrol sa Syria at ibang bahagi ng silangan. Sa loob ng maraming taon, ang maliit na piraso ng lupa na ito ay naging tunay na sentro ng tensyong pampolitika at kultural, na pabalik-balik sa ilalim ng pamumuno ng mga kapangyarihang ito. Para sa bayan ng Hadyo, ito ay nangangahulugang muling mamuhay sa ilalim ng banyagang batas, patuloy na nag-angkop sa mga bagong batas, pinuno, at panlabas na presyon. Lalo pang lumala ang sitwasyon ng isang hari ng Seleucid, si Antoco I Epiphnio, ay nagtangkang ipataw ang kulturang Griego sa mga Hadyo sa pamamagitan ng puwersa.
Ipinagbawal niya ang tradisyonal na mga gawi sa relihiyon, tulad ng pagsunog ng lalaki at pagsunod sa sabat, at hanggang sa dinungisan ang templo ng Jerusalem sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang paganong altar sa pinakamahalagang lugar ng pananampalatayang Hudyo. Para sa marami, ito ay hindi lamang isang political na attack, kundi isang direktang pang-insulto sa Diyos. Ang tangkang ito na burahin ang relihiyosong pagkakakilanlan ng Israel ay nagdulot ng agaran at masiglang pagtugon. Lumitaw ang isang rebelyon na pinamunuan na isang pamilyang sacerdotal na kilala bilang mga Maccabeo. Ang kilusan, na sa simula ay maliit lamang, ay mabilis na lumago tungo sa isang digmaan para sa kalayaang relihiyoso at kultural. Ang mga ordinaryong tao, mga magsasaka, artisan, at pari, ay humawak ng sandeta laban sa isa sa mga pinakaorganisadong hukbo ng panahong yon. Isang labang hindi pantay ang puwersa, ngunit pinatatakbo ng malalim na paniniwala, ang pananampalataya ay higit pa sa sariling buhay. Laban sa lahat ng inaasahan, nakamit ng mga rebelde ang kamanghamanghang tagumpay. Sa paglipas ng panahon, muling naabot ang Jerusalem, nalinis ang templo, at naibalik ang mga ritual na Hudyo. Ang panahong ito ay nanatili sa alaala ng bayan bilang tanda na ang Diyos ay patuloy na nakamasid, kahit na nanatiling tahimik. Ang pagdiriwang na nagmula sa pangyayaring ito, kilala bilang Hanukkah, ay taon-taong nagpapaalala ng di inaasahang tagumpay na iyon. Kahit matapos ang panandaliang kalayaan, hindi nagtagal ang katatagan. Ang mga panloob na alitan, pakikibaka para sa kapangyarihan, at banta mula sa labas ay patuloy na nagpapahina sa bansa. Ang kalayaang nakuha sa malaking sakripisyo ay nagsimulang maglaho, nagbubukas ng daan para sa isang bagong mananakop, na mas makapangyarihan kaysa sa mga nauna. Ang lumilitaw na kapangyarihan na ito ay nagmula sa kanluran, sumusulong ng may disiplina, pagpaplano, at walang hangganang ambisyon. Ito ang Imperyong Romano. Hindi tulad ng ibang mga mananakop, ang Roma ay hindi lamang umaabot sa tagumpay sa labanan, sinisipsip nito ang mga natalong bayan, nareorganisa ang mga teritoryo, at binabago ang mga rehiyon sa mga probinsya sa ilalim ng kanilang kontrol. Nang idirekta ng mga Romano ang kanilang pansin sa Israel, halos nakatakda na ang kapalaran na maliit na bansang iyon. Noong 63 BC, pumasok ang general na Romano na si Pompeo sa Jerusalem matapos ang isang tensyadong pagsalakay. Nasakop ang sagradong lungsod at ang templo, sentrong espiritual ng mga Hudyo, ay nasalakay ng isang banyagang pagan. Bagamat hindi nasira ang mga ritual sa sandaling Diyon, malinaw na ipinakita ng pangyayaring Diyon na ang Israel ay hindi na namumuno sa sariling lupain. Mula noon, ang bansa ay nabuhay sa ilalim ng awtoridad ng Roma, nagbabayad ng buwis at sumusunod sa mga desisyon ng mga banyagang pinuno. Pinapayagan ng Roma ang ilang kalayaan sa relihiyon, basta't walang sumiklab na rebelyon. Gayunpaman, ang toleransyang ito ay may kasamang paladyang pagbabantay. Nagpapatrol ang mga sandalo sa mga kalye, kinamumuhian ang mga taga-kolekta ng buwis, at anumang senyalas ng pagtutol ay pinipigilan ng may kalupitan. Karaniwan na ang mga pampublikong krusipikasyon, hindi lamang upang parusahan ang mga kriminal, kundi upang magpadala ng malinaw na mensahe. Ang pagsalungat sa Roma ay nangangahulugang dahan-dahang at nakakahiya na kamatayan. Sa ganitong konteksto ng pampolitikang pang-aapi at patuloy na tensyon, nagsimulang mabahagi ang lipunang Hudyo sa iba't ibang relihiyoso at ideolohikal na grupo. Ang ilan ay naghangad na mapanatili ang kadalisayan ng batas higit sa lahat. Ang iba ay nagtangkang makipagtulungan sa mga Romano upang mapanatili ang ilang katatagan. Mayroon ding naghintay ng tamang sandali para sa isang armadong pag-alsa. Ang bayan ay nahati, pagod, at espiritual na magulo. Mayroon silang mga kasulatan at pinapanatili ang mga tradisyon, ngunit nabubuhay sa ilalim ng tila hindi matitinag na banyagang pamumuno. Ang tanong na dating isang bulong ay nagsimulang maging kolektibong sigaw, kung ang Diyos ay nangako ng isang tagapagligtas, bakit hindi pa siya dumarating? Sa tensyosong konteksto na ito, sa ilalim ng pamumuno ng Roma, lumitaw ang isang figura na sumasagisag sa kapangyarihan ng banyaga at sa komplikadong politika ng panahon, si Herodes ang Dakila. Hindi siya tradisyonal na hari ng Hudyo, dahil hindi siya mula sa angkan ni David. Gayunpaman, inilagay siya sa trono ng Judea sa direktang suporta ng Roma, namumuno bilang hari-kliyente, pinapanatili ang lokal na kontrol, ngunit tapat at sumasailalim sa emperador. Kilala si Herodes sa parehong husay sa politika at labis na kalupitan. Upang mapanatili ang kapangyarihan, inaalis niya ang anumang banta, kabilang ang mga miyembro ng sariling pamilya. Kasabay nito, nakilala siya sa malalaking proyektong pampatayo. Pinalawak at pinaganda niya ang templo ng Jerusalem. Ginagawa itong isa sa pinakakahangahangang istruktura sa sinaunang mundo. Mula sa malayo, tila siya ay isang pinunong nagtataguyod ng progreso at karilagan. Sa malapitan, ipinapakita ang isang tao na palaging natatakot na mawalan ng kontrol.
Sa panahon ng paghahari ni Herodes, ang bayan ay namumuhay sa patuloy na kontradiksyon. Sa isang banda, may mga senyalas ng kasaganaan sa ilang rehiyon, may mga lungsod na naibalik, pinalawak na pantalan at pinatibay na kalakalan. Sa kabilang banda, may malalim na pakiramdam ng kawalang katarungan, dahil ang hari ay hindi kumakatawan sa pagkakakilanlan o pag-asa ng mga hadyo. Ang kanyang pamamahala ay naglilingkod sa interes ng Roma, hindi sa kalooban ng Diyos. Sa panahong ito, nagkaroon na iba't ibang kilusang relihiyoso. Ang mga paresyo ay nakatuon sa mahigpit na interpretasyon ng batas, naghahangad na mapanatili ang kadalisayan espiritual sa harap ng presensya ng banyaga. Ang mga Sadusyo, na konektado sa elite ng sacerdotal, ay kumikilos ng kooperatibo sa Roma. Ang mga Zelot ay ipinagtatanggol ang armadong paglaban, naniniwalang tanging ang pag-alsa ang magbabalik ng tunay na kalayaan ng Israel. Ang panloob na pagkakahating ito ay lalong nagpapahina sa bansa. Bawat grupo ay naniniwala na sila ang may tamang interpretasyon, at lahat ay may ideya kung paano dapat kumilos ang Diyos at sino ang Mesyas na ipinangako. Habang sila ay nagkakahiwa-hiwalay at nag-aaway, nananatili ang kontrol ng Roma, si Herodes ay nanatili sa trono, at ang inaasahang tagapagligtas ay hindi pa rin nagpapakita. Habang pinapalakas ni Herodes ang kanyang kapangyarihan at naglalaban-laban ang mga grupong relihiyoso para sa impluensya, may isang tahimik ngunit mahalagang pangyayari sa likod ng kasaysayan. Ang sinaunang mundo ay mas konektado kaysa kailanman. Ang mga kalsadang Romano ay tumatawid sa mga kontinente, ang mga barkong pangkalakalan ay madalas na naglalakbay sa Mediterranean, at ang wikang Griego ay naiintindihan sa malalayong rehiyon. Ang mga kulturang dating hiwalay ay nagsimulang magsanib sa isang konektadong sistema ng mga tao, ideya at paniniwala. Ang network ng komunikasyon at transportasyong ito, na higit na inayos sa ilalim ng Roma, ay nagpapahintulot sa mabilis na daloy ng impormasyon. Ang mga mangangalakal ay nagdadala hindi lamang ng kalakal kundi pati na rin ng balita at kwento. Ang mga sandalo mula sa malalayong probinsya ay nagdadala ng ulat tungkol sa mga kaugalian at banyagang lugar. Ang mga pilosopo ay bumibiyahe sa mga lungsod upang ipalaganap ang kaalaman. Parang inihahanda ang mundo para sa isang mahalagang mensahe, kahit na walang nakakaalam kung ano ito. Kasabay nito sa Israel, ang mga kasulatan ay patuloy na kinokopya, pinag-aralan at itinuturo ng mayna. Ang mga sinagoga ay kumakalat sa Judea at sa mga pamayanang Hadyo sa labas ng lupaing pinagmulan. Sa mga lungsod tulad ng Alexandria, ang mga sentro ng pag-aral ay nagtitipon ng mga eskolar na nakatuon sa pagsasalin at pangangalaga ng mga banal na teksto. Sa kontekstong ito lumitaw ang Septuaginta, pagsasalin ng mga kasulatan na Hebreo sa Griego, na ginawang naabot na mas maraming tao ang mga pangakong banal. Halos hindi napapansin, inihahanda ang mundo sa paraan na ang isang espiritual na mensahe ay makatawid sa mga hadlang ng kultura, wika at heograpiya. Ang nagsimula bilang resulta ng mga pananakop at interes sa politika ay lumikha ng perpektong kondisyon para sa pagpapalaganap ng isang bagong kwento sa buong mundo. Ang mga kalsada, isang karaniwang wika, mga pangunahing lungsod, at mga pamayanang hadyo sa buong mundo ay bumuo ng isang network na handang maghatid ng isang bagay na may napakalaking halaga. Gayunpaman, nananatili ang isang tanong na walang sagot, kung ang lahat ay maingat na inihanda, para kanino nga ba ang paghahandang ito? Habang ang tahimik na paghahandang ito ay nagaganap, ang bayan na Israel ay nagpapatuloy sa kanilang pang-araw-araw na gawain, na umaalog sa pagitan ng pag-asa at panghihina ng loob. Sa malilit na nayon sa Galilea at sa masisikip na kalye ng Jerusalem, ang mga karaniwang lalaki at babae ay namumuhay ng kanilang araw-araw, nagtatrabaho, nag-asawa, nag-alaga ng mga anak at dumadalo sa mga sinagoga. Linggo-linggo, nakikinig sila sa mga sinaunang propesya na ipinapahayag, mga salita tungkol sa isang makatarungang hari, isang nagdurusang lingkod, at isang tagapagligtas na magdadala ng kapayapaan. Para sa marami, gayunpaman, ang mga pangakong ito ay mas parang mga alingaungaw na isang malayong nakaraan kaysa sa konkretong hula para sa hinaharap. Ang pag-asa para sa Mesyas ay nagpapatuloy, ngunit nagpakita sa iba't ibang anyo. Ang iba ay naghihintay ng isang leader militar na magtutulak sa mga Romano sa pamamagitan ng lakas. Ang iba naman ay nag-isip ng isang politikal na pinuno na kayang ibalik ang kadakilaan ng Israel sa paraan ng paghahari ni David. Mayroon ding naghihintay na isang espiritual na figura, na itinakdang linisin ang bayan at baguhin ang ugnayan sa Diyos. Bawat grupo ay naglalapat ng kanilang sariling pangangailangan at hanggarin sa pangako, lumilikha ng iba't ibang larawan ng parehong tagapagligtas. Ang pagkakaibang ito ng mga inaasahan ay lalong nagpapalabo sa paghihintay. Kung totoong lilitaw ang Mesyas, alin sa mga pananaw na ito ang kanyang tutugon? Siya ba ay isang mandirigma, isang pari, isang propeta,
o isang ganap na najibang katauhan kaysa sa inakala? Ang kakulangan ng mga sagot ay nagpapalakas ng mga debate sa mga plaza, tahanan, at sentro ng pagtuturo ng relihiyon. Ang mga kabataan ay nagtatanong sa mga magulang na hindi nakakaalam ng sagot at ang mga spiritual na pinuno ay nagtatalo tungkol sa interpretasyon ng kasulatan, naghahanap ng mga palatandaan tungkol sa oras at paraan ng katuparan ng pangako. Kasabay nito, ang buhay sa ilalim ng pamumuno ng Romano ay palaging nagpapaalala na ang kalayaan ay hindi pa dumarating. Mataas na buwis, mga sandalong nagbabantay sa mga kalye, at mga banyagang pinuno ay nagpapakita na ang Israel ay nananatiling malayo sa kasarinlan at kapayapaan na ipinangako ng mga propeta. Bawat kawalang katarungan, pampublikong parusa, at arbitraryong desisyon ay nagpapatibay sa pakiramdam na may mali, na ang realidad na iyon ay hindi tumutugma sa plano ng Diyos para sa kanyang bayan. Henerasyon matapos henerasyon, patuloy na naghihintay ang bayan, nang hindi na mamalayan na ang sagot sa mahabang paghihintay na ito ay mas malapit kaysa sa inaasahan ng sinuman. Sa ganitong eksena ng tahimik na pag-asa at naipon na tensyon, nagsimulang lumitaw ang tila ordinaryong mga pangyayari sa mga lugar na malayo sa paningin na makapangyarihan. Malayo sa mga palasyo ng Roma at sa maranyang mga silid ng templo ng Jerusalem, nagsimulang umikot ang kasaysayan sa maliliit at nakalimutang nayon. Sa isa sa mga nayon na ito, sa Nazaret, nakatira ang isang batang Hadyo na ang buhay ay tila karaniwan sa lahat. Hindi siya kabilang sa relihiyosong elite, walang impluensyang politikal, at walang natatanging posisyon. Gayunpaman, daon, malayo sa sentro ng kapangyarihan, magsisimula ang isang pambihirang pangyayari. Samantala, sa mas malawak na pananaw politikal, pinatitibay na Imperyong Romano ang kanilang autoridad sa ilalim ni Cesar Augusto, na nagtatag ng isang panahon ng relatibong kapayapaan sa malalawak na rehiyon, na kilala bilang Pax Romana. Ang katatagang ito, na pinananatili ng puwersang militar, ay lumikha ng mga kondisyon para sa mahusay na pag-ayos ng paglalakbay, talaan ng populasyon, at komunikasyon. Sa kontekstong ito, ang mga imperial na kautusan ay nagsimulang mag-utos ng mga sensos at paglipat ng mga tao, magahakbang na tila birokratikong lamang, ngunit magkakaroon ng direktang epekto sa daloy ng kasaysayan. Kasabay nito, patuloy na nag-alay ng mga sakripisyo ang mga pari sa templo, nagtuturo ang mga parisyo sa mga sinagoga, at nananatiling mapagmatyag ang bayan, naghihintay ng mga palatandaan ng pagpapakita ng Diyos gaya ng deity. Marami ang nag-isip na kung darating ang Mesyas, siya ay lilitaw sa Jerusalem na may kapangyarihan at agarang pagkilala. Walang nakahihinala na ang simula ng kwentong ito ay may ugnay sa isang hindi kilalang dalaga at sa isang maliit na bayan na hinahamak na marami. Kaya habang naghahari ang mga hari, nagmamartsa ang mga sandalo, at tinatalakay ng mga pinuno ng relihiyon ang kasulatan, ang mga unang pangyayari ng kung ano ang magpapabago sa mundo ay nagaganap ng tahimik at halos hindi mapansin. Nang sa wakas ay lumantad ang kasaysayan, hindi lamang nito babaguhin ang Israel, kundi lalampas sa lahat na inaasahan na nabuo sa loob ng maraming seglo. Nang dumating ang oras upang gawing realidad ang pag-asa, ang mga pangyayari ay hindi sumunod sa itinakdang kwento ng karamihan. Isang kautusang imperial ang nagutos sa mga pamilya na bumalik sa kanilang mga lungsod ng pinagmulan, at dito umalis si Jose mula Nazaret patungong Bethlehem, kasama ang kanyang asawa na si Maria, na malapit ng manganak. Mahaba, pagod, at puno ng kawalang katiyakan ang paglalakbay, lalo na para sa isang batang bantis. Gayunpaman, nagpatuloy sila, sumusunod sa mga utos ng isang imperyo na hindi man lang alam kung sino sila. Ang Bethlehem, maliit at masikip dahil sa sensos, ay hindi nag-alok kay Jose at Maria ng angkop na lugar na matutuluyan. Walang bakanteng silid, wala ring kaginhawaan o pagtanggap. Ang kapanganakan na ipinahayag ng mga propeta sa loob ng maraming seglo ay magaganap sa kasimplehan, malayo sa anumang pagpapakita ng karangalan ng tao. Doon, sa mapagkumbabang kondisyon, ipinanganak si Jesucristo. Ang inaasahang Mesyas ay hindi dumating sa isang palasyo, hindi sinalubong ng mga autoridad, at walang opisyal na pahayag mula sa imperyo. Ang kanyang unang higaan ay isang sabsaban, isang lugar para sa mga hayop. Sa parehong gabi, habang karamihan ay natutulog na walang kamalay-malay, ang mga pastol na nag-alaga ng mga kawan sa kalapit na mga bukirin ay nakatanggap na mensaheng mula sa langit. Hindi sila magapari, iskolar, o may impluensya. Sila ay simpleng mga manggagawa na madalas ay hindi pinapansin ng lipunan. Gayunpaman, sila ang mga unang nakakaalam na ipinanganak na ang tagapagligtas. Ang hindi inaasahang pagpili na ito ay nagpakita ng isang malalim na katotohanan. Ang kasaysayang nagsisimula ay hindi susunod sa mga pamantayan ng kapangyarihan, estado, o prestihiyo ng tao. Ang Diyos ay kumikilos ng kahanga-hanga, ipinapakita na ang pagdating na Mesyas ay hindi lamang isang pangyayaring politikal o pambansa,
kundi isang bagay na itinakda upang lampasan ang mga hangganan at inaasahan ng tao. Matapos ang mga saglo ng katahimikan, digmaan, imperyo, at baluktot na inaasahan, sa wakas dumating ang sagot ng Diyos, hindi bilang mga hukbo o revolusyon, kundi bilang isang batang nakahiga sa sabsaban. Ang mundo ay nagpapatuloy sa nakagawiang daloy, ang mga pinuno ay naguutos, ang mga sandelo ay nagbabantay sa mga daan, at ang mga pinuno ng relihiyon ay nagpapatuloy sa kanilang gawain. Dilan lamang ang nakapansin na sa gabing yon sa Bethlehem, ang kasaysayan ay nagbago magpakailanman. Ang kapanganakan ni Jesucristo ay naging sentrong punto sa pagitan ng nakaraan at hinaharap, sa pagitan ng pangako at katuparan, sa pagitan ng paghihintay at paghahayag. Ang 400 taon na katahimikan ay hindi nangangahulugang iniwan ang bayan, kundi paghahanda. Bawat imperyo na sumulpot, bawat daang itinayo, bawat propesya na napreserba, at bawat pag-asa na naipasa sa henerasyon ay lumikha ng perpektong tanawin para sa pagdating na Mesyas. Nang siya ay dumating, natagpuan niya ang isang mundong pagod, espiritual na nauuhaw, at politikal na pinahihirapan, eksaktong uri na mundong higit na nangangailangan ng kaligtasan. Wala ni isa man sa mga ito ang nangyari ng walang dahilan. Ang katahimikan ay sandali lamang bago ang pinakamakapangyarihang mensahe na maririnig ng sangkatauhan. Mula sa sandaling yon, ang mga salita ng mga propeta ay nagsimulang magbunyag ng mga kahulugan na walang nakakaunawa ng lubos. Ang Mesyas ay hindi dumating upang palayain lamang ang isang bansa, kundi upang magbigay na espiritual na kaligtasan sa lahat ng tao. Ang batang ipinanganak sa kababaang loob ay lalaki, magtuturo, magpapagaling, haharap sa mga hindi makatarungang sistema, at sa takdang panahon, magbabago magpakailanman ang direksyon ng kasaysayang pantao. Ang mundo bago si Kristo ay minarkahan ng paghihintay. Ang mundo pagkatapos ni Kristo ay hindi na muling magiging pareho. Marahil ang pinakamahalagang tanong ay hindi lamang kung paano ang mundo bago si Jesus, kundi kung paano nagbabago ang buhay ng bawat tao sa pagkilala sa kanyang kwento. Kung ang kwentong ito ay nakatulong sa iyo na maunawaan ang epekto ng pagdating ni Kristo, karapat-dapat na tuklasin pa ang mga pangyayaring ito at pagnilayan ang kahulugan nito sa kasalukuyang panahon. Upang makasubaybay sa mga ganitong nilalaman, palalimin ang iyong kaalaman sa mga naratibong Biblia at maunawaan ang bawat detalye, mag-subscribe sa channel, iwan ang iyong komento, at ibahagi ang video na ito sa sinumang interesado sa kasaysayan at pananampalataya.